Power tripping, di ba ginipit niya ang mga kakampwet, naka-floating din si Leni Lugaw? Paano niya ginipit? Ginipit ba niya si Leni sa budget? Ginipit ba niya si Leni sa impeachment? Si PRRD pa nga mismo ang pumigil ng impeachment ni Leni? Ginipit ba niya si Leni sa mga lawsuits? Hindi. Gusto ngang kasuhan ng PACC si Leni Robredo dahil doon sa pagsusulisit niya ng pera ng pandemic, pinigilan ni PRRD Di ba ginipit rin niya mga kakampit? Hindi nga niya ginipit si Leni. Ilang beses nga niya sinave si Leni May binigay ba siyang posisyon kay Leni? Tanong lang. Pakitang tao lang, inassign ko sa drugs tapos tinanggal din agad. O alam mo ba yung reason kung bakit tinanggal? Ayan kasi yung problem sa inyo. You do not know the entire story. Leni Robredo was assigned as a HUD-C chair. Okay? Yung housing chair. Later on, ayaw niya yon, binigay sa kanya, maging drug czar siya. O ngayon, alam mo yung reason kung bakit tinanggal Mark Brian Alcantara? Kasi pinklawan siya. O tingnan mo kung gaano kabobog. Kahit naman noong 2016, pinklawan naman na talaga siya. Yellow naman talaga siya noon pe. Bakit nag-abala pa siyang i-appoint twice sa cabinet? Dapat hindi na siya in-appoint at all. Ang dami rin na-appoint na yellows ng panahon ni PRRD. Hindi mo masagot, Mark, no? Kasi hindi mo alam. Parang alaala ko, nilabas ni Leni pinag-usapan sa meeting ng mga cabinets. Precisely. If you are part of high-level meeting in the government, and you're going to be the source of leak, how can the president trust you? Alam naman pagkatiwalaan pa ni PRRD si Leni Robredo, tinatraidor na siya doon sa mga sensitive information na yon. Again, you are supposed to be a part of the cabinet if you are trustworthy. Leni Robredo had proven herself to be not trustworthy. Minisuse ni Leni Robredo yung police data sa war on drugs. At ginamit niya yung data na yon para magsinungaling sa international community tungkol sa number of death ng war on drugs. So ngayon, yung mga kagaya ni Mark Brian Alcantara na bobo, you just believe whatever you want to believe but you do not check. Inipit kasi si Leni, ganyan-ganyan. Inipit kasi eme-eme, ganyan-ganyan. But you do not look at the other side of the story. Hindi niya alam na Leni Robredo leaked certain information. So ngayon, ikaw, wala kang aram sa politics. Ang alam mo lang sa politics, making-making. Yun lang ang alam mo. Sabi bobo ang mga DDS, loyalista at kakampwet. Biruin mo, pumapabor sa politiko kahit maling ginagawa, basta manok nila bulag-bulagan. I don't think yung mga DDS masasabi mong bulag-bulagan Sabihin na natin na merong mga fanatics na DDS, pero maraming DDS ang reasonable. So it's not true. Ang mga Duterte supporters kayang mag-criticize ng mga Duterte-aligned politicians. Kaya bang gawin nyo ng loyalista? Kaya bang gawin nyo ng mga kakampwet? Kung bulagang Duterte supporters, bakit na-appreciate ng Duterte supporters si Rowena Guanzon? Bakit kino-call out ng mga Duterte supporters si Bongo, si Robin Padilla, si Bato, si Inday Sara nga, ang dami mga Duterte supporters na nababadtrip sa kanya nung hindi pa siya umaalis sa BBM admin Ako kasi hindi ako naniniwala dun sa colorless politics, kineme-kineme, no. Politics is about choices. Politics is about creating a line between what we think is the best for our country and what you think is best for our country. Hindi po pwedeng colorless yan. Ang politics, meron talaga yung kulay. Kasi it's about choices So parang, neutral ako, ganyan. Hindi yan totoo. Kumampi kasi si Guanzon sa Duterte na dating kakampwet, kaya na-appreciate ninyo, sabi ni Mark. No! Nagsalita ng reason, something reasonable si Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon, ina-identify pa rin niya ang sarili niya as yellow-pink. Pag tinanong mo si Guanzon, sinasabi niya, nakakamping pa rin siya. Di naman yung sinasabing DDS siya. Yun nga lang kasi, yung mga ibang pink na rabid at saka fanatical, ayaw na nilang tanggapin si Rowena Guanzon kasi nga, yung legal understanding ni Guanzon sa nangyari kay PRRD, naniniwala siya na mali. Diba? So ngayon, si Guanzon, kaya niyang maintindihan yung batas at interpret ito with full honesty without being clouded dun sa kanyang political biases. Ang fanatic, yung ginagawang Mama Mary yung kandidato nila tapos nagsasign of the cross pa. Correct! Pwede bang colorless ang democracy, sabi ni Maxwell? Correct! That idea is actually very, very vague. Politics and a democratic setup is always about making a vote. Ganon yon. Pero dapat wala tayong politika. Di yan totoo.
You talk about abortion, legalize it or not. You have to make a choice. Sang side ka. Death penalty. Do you believe in imposing death penalty on most heinous crime in government corruption? Yes or no? Vote ka, yes or no? You will have to make a choice. Yun na nga, tinitira ni Guanzon si Bangag. DDS galit kay Bangag. Kaya gusto nyo si Guanzon, paano kung hindi tinitira ni Guanzon si Bangag? Magugustuhan at ma-appreciate nyo pa kaya siya? Di malamang hindi. Bakit hindi namin ma-appreciate? Kung nakikita ni Guanzon, yung nakikita namin sa administration na to, bakit hindi namin siya susuportahan? At Mark, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Tinitira ni Guanzon si Bangag. Ang kinikriticize niya si BBM. Mga policies ni BBM, pamamalakad ni BBM, which we agree. Hindi mo kailangan banggitin yung Duterte doon. Para mag-agree kami with Guanzon. Nagets mo ba, Mark Bryan? So that is why nagkakaintindihan kami ni Rowena Guanzon. Kasi hindi naman kailangan ni Guanzon na kampehan si PRRD para i-criticize si Bongbong Marcos pag-oppose kay Martin Romualdez. 'Di ba? So ngayon, kayo, what exactly is your politics? Wala naman kasi nahuling foreign drug lord noon, especially Chinese. At yung panahon na yon, naitayo ang mga illegal pogo hub sa Pampanga at Tarlac. Hindi ito imbento. Imbento ka. Lahat ng pogo illegal prior to PRRD. However, PRRD started regulating pogo. Yung sa Pampanga at sa Tarlac, even yung kay Alice Guo, yung pogo ni Alice Guo is actually a licensed pogo operations before itinigil ng BBM administration ang pagre-renew ng mga lisensya ng pogo. Tanga! Ngayon, yung sinasabi mo, walang nahuling drug lord, emerot, ganyan-ganyan. Di ba nga, isa sa mga reason kaya dinala niyo si PRRD sa Dahig dahil meron siya mga pinatay na mga Chinese drug lord sa Davao City? Di ba yung pinagsalitaan niyo doon sa Quadcom ay yung asawa ng Chinese national na pinapatay kuno ni PRRD? Yung nakulong yung asawa niya. Nakalimutan mo na, Mark? Yung sa Pampanga, sabit si Harry Roque. Yeah! O, edi isabit nyo. Hindi naman yun part ng conversation. O ngayon, naghahanap ka ng Chinese na patay. Yung mga Chinese drug lords na yun sa Davao City, I think it's in early 2000s. Brutal yung pagkakapatay doon. Yung sinugod nila yung Shabu Laboratory sa Davao City. Yun yung umiiyak-iyak na may bahay. May bahay nung Chinese national yan. Iyak, grabe ang ginawa nila sa asawa ko. Eme. And in fact, yun yung mga ino-open na issue kay PRRD. Noon nandun sa Quadcom, hindi ka nanood ng Quadcom? Ikaw ang imbento. Kaya pala wala kang choice. Kaya pala ayaw mo ng ganito, Ibig sabihin wala kang alam. Kaya wala kang stand kasi wala kang alam. Kung kasi sasabi mo, dati na bumoto ka kay Duterte, bobo ka pa kasi noon. Actually hanggang ngayon, bobo ka. Bakit chine-chene mo lang kami na bumoto ka kay PRRD noon? Script ng mga troll yan. Binoto ko dati si PRRD pero XXXX. Manonood ng Quadcom, pinaikot lang kayo ni Bangag. Political war yang nangyari ngayon. Parehong may tama sa ulo ng past and present. O ngayon, anong point mo? Kaso, yung present, ginagamit niya yung power niya in order to power trip the past. So you don't see anything wrong with that? Di ikaw ang may tama sa ulo. Napanood mo pala at nakita mo pala kung paano manipulahin ng administrasyon, ang batas, ang mga resources ng gobyerno para mang-trip ng previous president and you don't see anything wrong? Same lang kasi yung gawain ni Duterte nung ginagawa sa kanila ngayon. It's not the same. O sige, pag sinabi mong same, can you please demonstrate to us kung bakit same? Ano yung pagkakaparehas? Nung ginagawa kay PRRD ngayon, na yun din ang ginagawa ni PRRD noong panahon ng kanyang administrasyon. Pakisubstantiate ha, sagutin mo yan. Parehas lang naman ang ginagawa. O bilis, i-educate mo kami para merong laman yung sinabi mo na parehas lang yung may tama sa ulo, ganyan. Bilis, para makita natin kung talagang tumalino ka. Power tripping, di ba ginipit niya ang mga kakampwet, naka-floating din si Leni Lugaw? Paano niya ginipit? Ginipit ba niya si Leni sa budget? Ginipit ba niya si Leni sa impeachment? Si PRRD pa nga mismo ang pumigil ng impeachment ni Leni? Ginipit ba niya si Leni sa mga lawsuits? Hindi. Gusto ngang kasuhan ng PACC si Leni Robredo Dahil doon sa pagsusulisit niya ng pera ng pandemic, pinigilan ni PRRD So, anong ginipit? Anong floating? Ano yung sinasabi mo floating? Tingnan mo tong example mo na to, Mark. Bobo. Di ba ginipit rin yung mga kakampit? Hindi nga niya ginipit si Leni. Ilang beses nga niya sinave si Leni
Nahirapan ba si Lenny na magpa-approve ng budget niya noon? O tingnan mo, Mark, bobo ka. Ginipit ang mga kakampwet dahil si Leni Robredo finloating. Ano finloating? Ngayon, pagka ikaw, nahuli ka doon sa kabobohan mo at sinabihan kang bobo, ang rebat mo sa amin, pikon. Asus naman. Yun yung mga rebat ng mga bobo. O ayan na, ang bait-bait ng pagkakasabi ko para hindi mo ako sabihan pikon. Sinabi lang yung bobo ka with feelings, pikon na. Kahit nga nakaka-irrite ka dito, ini-entertain ka namin eh. Diba? Ibang klase kami mapikon, diba? May binigay ba siyang posisyon kay Lenny? Tanong lang. Pakitang tao lang, inassign ko no sa drugs tapos tinanggal din agad. O alam mo ba yung reason kung bakit tinanggal? Ayan kasi yung problem sa inyo. You do not know the entire story. Leni Robredo was assigned as a HUD-C chair. Okay? Yung housing chair. Later on, ayaw niya yon, binigay sa kanya, maging drug czar siya. O ngayon, alam mo yung reason kung bakit tinanggal Mark Brian Alcantara? Bilis, kung talagang wala kang kulay, at kung talagang alam mo ang nangyari, what is the reason kung bakit tinanggal si Leni Robredo sa part ng gabinete ni PRRD? Kasi pinklawan siya. O tingnan mo kung gaano kabobo. Kahit naman noong 2016, pinklawan naman na talaga siya. Yellow naman talaga siya nun pe. Bakit nag-abala pa siyang i-appoint twice sa cabinet? Dapat hindi na siya in-appoint at all. Hindi yan yung reason. Kasi kung yan ang reason, dahil pinklawan siya, dapat hindi na siya binigyan at the onset. Hindi na siya nagkaroon ng cabinet appointment ever. Kaso nagkaroon pa nga siya ng 2 cabinet appointments so mali yung sagot mo. Hindi po pwedeng, it cannot hold water. Na hindi tinanggal siya kasi pinklawan siya, no. Ang dami rin na-appoint na yellows ng panahon ni PRRD. Hindi hindrance na pinklawan ka or dilawan ka or pinklawan ka or even Marcos loyalist or even tao ni GMA. Hindi yon hadlang para hindi ka ma-appoint sa administrasyon ni PRRD. Hindi mo masagot, Mark, no? Kasi hindi mo alam. Parang alaala ko, nilabas ni Lenny pinag-usapan sa meeting ng mga cabinets. Precisely. If you are part of high-level meeting in the government and you're going to be the source of leak, how can the president trust you? Alam mo naman, pagkatiwalaan pa ni PRRD si Leni Robredo, tinatraidor na siya doon sa mga sensitive information na yon. Again, you are supposed to be a part of the cabinet if you are trustworthy. Leni Robredo had proven herself to be not trustworthy. Minisuse ni Leni Robredo yung police data sa war on drugs. At ginamit niya yung data na yon para magsinungaling sa international community tungkol sa number of death ng war on drugs. So ngayon, yung mga kagaya ni Mark Brian Alcantara na bobo, you just believe whatever you want to believe but you do not check. Inipit kasi si Lenny, ganyan-ganyan. Inipit kasi eme-eme, ganyan-ganyan. But you do not look at the other side of the story. Hindi niya alam na Leni Robredo leaked certain information. Kasi nga, wala siyang tiwala dahil pinklawan siya. Narinig mo ba yung explanation, Mark Brian? Mananadya kayong maging bobo pagkatapos pag napikon sa inyo, kayo pa yung galit. Ano gagawin natin sa utak ninyo? Kasi dilawan siya. Putang inang yan. In-explain na nga minisuse ang data ng PNP. Naglabas ng mga information na confidential. Hindi mo alam na merong executive privilege na tinatawag? Na merong mga confidential information during the deliberative process of the cabinet that cannot be shared to the public? Hindi mo alam kasi nga tanga ka. Hindi sagot ang sus. As in, grabe yung pagga-guide na ginagawa ko sa'yo, Mark Brian Alcantara, ha? So ngayon, ikaw, wala kang aram sa politics. Ang alam mo lang sa politics, making-making. Yun lang ang alam mo. Okay? So anyway, at least we found out that Mark Brian Alcantara is bobo. Yung politics mo, bobo. Yung mga choices mo sa politics, tanga. Hindi mo kayang isubstantiate hanggang, sus, hindi yan totoo, pero hindi mo substantiate. So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw, Mark Brian Alcantara, kung tanga ka noon, mas tanga ka ngayon. Degenerate yung utak mo. Binoto mo na nga si Duterte ng 2016, sabi mo O pagkatapos ngayon, mas lalo ka pang tanga. Wala tayong magagawa sa'yo. Hanggang ganyan na lang siguro talaga utak mo. So I think that's it. I think we had given you enough time. Hindi mo ako mapapaikot, nire-reverse psycho mo pa ako. Hindi ka talaga namin mapapaikot kasi wala kang utak. Hindi mo na-absorb yung sinasabi namin. Actually, ikaw lang yung umiikot sa sarili mo kabobohan. Wala kaming intensyon na paikutin ka. Ang intensyon namin maintindihan mo. But you have no ability to understand.
You have no ability to understand. Hanggang ang reply mo nga lang, asus, asus, yun naman talaga yun. You cannot even substantiate.